Ang San Miguel Beer ay lalakas pa dito sa semifinals kahit sino makalaban nila, kahit Hinebra or Converge Fiber Xers. Dahil ngayon mukhang ready na raw itong San Miguel na i-trade itong si Jeron Teng dito sa Titan Ultra at ang kukunin nila ito si Calvin Abueva o si Joshua Monson. Magiging mas matindi yung lineup ng San Miguel ngayon at talagang mukhang ito ang seryoso na plano ng Beermen dahil gusto talaga nila na manalo ng Philippine Cup at madepensahan yung kanilang corona. Kaya nga hindi na ako magtataka kung sakasakali na ito'y matuloy talaga yung matagal nang binabalak na trade. Alam natin na itong si Joshua Monson, ang ganda ng pinakita niya ngayong conference na to, mahigit 20 points ang kanyang average bawat laro. At nababagay ito sa San Miguel, lalo natin nung si Jeron Teng ay nag-i-struggle talaga. Kaya hindi na ako magugulat kung itong si Teng ay i-trade na para dito kay Joshua Monson. Kung matuloy nga ito, sa tingin ko mukhang mas okay naman to para dito sa San Miguel eventually, lalo na at alam natin na itong San Miguel Beermen ay hindi lang dito sa Philippine Cup mukhang gusto magdomina maski na sa iba pang konferensya. Ngayon, kung maidadagdag mo dyan si Monson, magkakaroon sila ng isa pang additional defensive player na nakaka-score katulad ni Marshall Lassiter. Kaya nga sa tingin ko itong San Miguel, gagawa ng paraan yan para makuha itong si Joshua Monson. At seryoso sila dito sa gagawin nilang pagpapalakas ng kanilang lineup. Kapag ito'y natuloy, dito talaga natin makikita na itong gagawin ng San Miguel na sabihin natin pag-revamp or rather pagdagdag sa kanilang roster ay magiging isa doon sa mga susi para sila talaga ay magkaroon ng tsansa na manalo muli dito sa Philippine Cup. At kung sino man ang makaharap nila, Converge o Hinebra, kung matuloy yung Joshua Monson for Jeron Teng trade, sigurado magiging lalong mahihirapan yung dalawang kuponan na yon na makipagsabay dito sa San Miguel Beermen. Samantala naman itong Converge Fiber Excess mukhang kinakailangan ng gumawa ng desisyon tungkol dito kay Mikey Williams. Ano ba ang plano nilang gawin dito sa nasabing player? Dahil nakita na natin mukhang kulang itong players ng Converge. Kulang sila sa bench support at mukhang nangangailangan sila ng additional pa na pagpapalakas. Dahil nakita natin dito sa game 1 na hindi nakaporma itong si Coach Delta Pineda dito sa mga adjustments na ginawa ni Coach Tim Cone sa pagdepensa kay Juan Gomez de Leano. Nalimitahan yung scoring ni Juan Gomez de Leano at ang nangyari nga ay itong Fiber Excess ay natambakan. Kaya sa tingin ko itong si Mikey Williams ang susi para dito sa Converge. Kinakailangan itong si Mikey Williams, kung talagang hindi na maglalaro dito sa Converge ay i-trade nila dahil nangangailangan ngayon ang Converge ng additional scorer. Itong mga bench players nila katulad nila MJ Garcia, Archie Concepcion, itong si King Caradipio hindi pa nakapagbibigay ng tulong na inaasahan mula sa kanila. Kaya kinakailangan siguro ng additional pang mga players ng Converge na talagang veterano pagdating dito sa playoffs para mabigyan sila ng mas legitimate chance na lumaban at manalo. Dahil parang ito talaga ang kinakailangan ngayon ditong Fiber Xers. Dahil kung hindi ito magagawa ng Converge, siguradong matatalo sila sa Barangay Hinebra, hindi lang dito sa playoff na to, kung hindi maski na sa mga susunod pang laban. Kaya kung ikaw talaga itong Converge Fiber Xers, kinakailangan siguraduhin mo na magiging mas maganda yung kalalabasan ng inyong mga transaksyon pagdating dito kay Mikey Williams. Alam nating mababa na trade value ni Mikey pero kahit papano meron pa rin naman siguro makukuhang player ang Converge. At mas mabuti na yan kaysa naman yung nasa kanila si Mikey at hindi naman naglalaro. So parang ito talaga yung magiging sitwasyon dito sa Converge ngayon. I-trade na si Mikey. Kumuha sila ng kahit sinong player para mabigyan ng mas magandang pagkakataon na magkaroon sila ng additional na bench depth.